ang konsepto sa araw ng Davao sa una. Ang bida ang gobyerno. Igo man tong pamaagi na aron ipaybalo sa katawhan unsa ang programa sa gobyerno, giunsa ang kwarta nga gihatag sa mga taxpayer, giunsa paggamit sa gobyerno. Mao na, if you have noticed katong sa una pa katong mga 1960s up to 70s, ang mga parada, ang mag-una gyud sa parada, ang gobyerno, ang mayor, ang vice mayor, ug ang mga konsyal, ug ang mga line departments. And after that, ang mga offices kung diin nagkalain-laing mga programa, silbi gipa-inform ang tao na mauni ang atong mga programa. Ang bida sa araw ng Davao, ang gobyerno. In fact, imutan-aon sa mga programa sa una, ang socio-civic military side, sa ulahi, on the last part na sila. Commercial na sila. But the point is, ang bida, gobyerno. And that's the reason why ni ay allocation from the council nga during the araw ng Davao, nagikwarta. Kay ang bida diri, ang Davao City. Okay. This is a way by which we will inform the people kung yun sa mga programa nga makuha nila from the government. So, karon medyo tanaw na kunay kausaban na. Murag nag-ilog na kinsay bida. Ha? Pagwapahay nag-float. Pagwapahay nag-float. Dito naman ta sa float. Yang opisyal, dito naman maglingkod. No. You should be a leader and lead the people, lead the government. If you notice mga pictures sa una, if tanawa yun, ang sugod parada, government, all the government officials, the community leaders, kung mag-una, symbolic ka na nga we are the government, this is where your taxes are going, see for yourself. Karon, through the time, up to, kato 1980s na, mao pa to, then pag 90s, adunay ng mga kausaban, and even up to now, danay dako nga kausaban, unas tanan. Do you realize nga, ang proklamasyon sa mutya ng Davao, is 2 days before the araw ng Davao Parade, March 14. Ang parada is on March 16. Tradition has it been that the highest point of our araw ng Davao festivities is always the crowning of the mutya ng Davao, upon which, after the crowning the next day, she is presented to the city to symbolize the beauty of Davao City. Have you noticed that? Nga, the day before the araw ng Davao, mutya ng Davao ang last, karon dili. Sayang, but I leave it to the organizers to sing. O basin, usab lang, high-tech na ron? Maybe. If there is one thing na ako gyud nga ginatanaw karon, if there is anything, something permanent, there is change. Mag-usab magyud ang tao, mag-usab ang mga kinaya. So, I say no problem, but there are some changes which I noticed, but it's okay. Pero sa imuhang kaugalingon nga opinion na councilor, gusto gyud nimo nga kato ang mahitabo, katong sa unang tradisyon in terms sa parade nga ingana. Of course. You know why? Because this is now the chance of government to inform people. Asa ilang kwarta niya ito. Kung sa'y among ginabuhat din sa gobyerno. Dili kami layo kaninyo. Kanao, kami ang parada. Kami inyong husgahan. Kami inyong hukman. Kung maayo ba mi among trabaho. That is one way of informing all people that this is your government. If you feel na tama na among ginabuhat, suporta imi dire. Kay kinigyud makatabang mo yun mi. Pagagos pa lang. Konsyal, mayngon ba nimo nga ang syudad sa Davao nga ato makita karon maoy dagway sa usa ka syudad nga gilantaw sa mga amahan sa iyang panahon? Tinod na maupod siguro, maupod ayang gusto nga kinahanglan yun nga ang syudad sa Davao may mugmalambuon. Unya makahatag og daghang kayuhan sa katawhan. Ang gobyerno dapat yun mutubag sa panginanglan sa katawhan. Sama sa ilang mga panginanglan, patubig, kuryente, dalan, tanan nga panginanglan sa katawhan aron ang ilang kinabuhi walang puso.
And I think na mauna ang paglantaw sa akong amahan sa una. Mauna siya nga akop gyapon, kami ni Roy, aning kamot gyapon nga amo gini siyang padayonon. Okay, doon ay mga sentimento nga ang ikatulong distrito murag nabiyaan kuno sa paglambo konsehal. Unsa tan-aw nimo ang hinungdan nini ug unsa pod ang angay buhaton aron matagad ang maong kabalaka konsehal? Bitoy no, Sir Bitoy, nga daghan po nakasultiana, pero igo lang po na ako ginatubag nga tinuod na dili kayo maglambo ang 3rd District tungod sa agricultural pa kayo ang 3rd District. Unya, daghan pagbukid. Ang mga panginanglan namo sa 3rd District, ang mga basic necessities pagyapon, sama sa mga mayong dalan, school buildings, patubig, kuryente, nga kundiin kung makita nimo sa 1st and 2nd District na tanan, especially in the 1st. So, ang kwarta nga gahinon sa 3rd District, mahulog yun sa mga basic pa. Kay daghan pag mga dalan nga kinahanglan ayuhon sa 3rd District, daghan pag mga communities katilingban nga wala pay tubig. Napay mga atong kaugsuonan sa Marilog nga hantod karon wa pa katilaw kuryente. Sa imong tan-aw, konsehal, unsa gyoy tawag niining serbisyo nga gikinahanglan kayo sa katawhan sa halayong komunidad sa ikatulong distrito ni Dakbayan sa Davao? Ang kinahanglan yun is kanang mga basic necessities dapat yun mahatod nato sa atong mga barangay, sa atong mga katilingban. Okay. Sa basic infrastructure. Okay. Farm to market road. Farm to market roads dapat yun na kay very crucial na in an agricultural economy such as sa 3rd District. Okay. Kay kung imong dalan daot ang imong kamatis tuas bukid pag abot sa palengke wa na class B na. So ang luoy nga mag-uuma mahulog na lang na mas minus ang iyang presyo. Mga maunang ginatawag nga double triple handling sa mga produkto nga luoy kay sila. Kung mayo unta atong dalan, ang komprador na lang yun musaka. Mas taas pa ang presyo. Councilor Rene Lopez, may ba mo nga ang Distrito 3 makiangayon sa nga nakapaymulo sa punto sa siyudad sa Davao? Kana mo yung ako yun ginabantayan, sukad nga naglingkod ako. Dapat yun ang Tercero Distrito makapaymulos yun, makakuha og dako nga pundo para sa pakinanglan sa atong mga katawhan dito sa distrito. Mao gyud ang ako gibantayan, and I'm happy to report nga wala pa man ta magkulang. In fact, sa akong tan-aw, medyo labaw tagamay. Kanunay mga about, I think, the last budget na to, we were about 38%. While the others, mga 32, 35, so, labaw tagamay. Equitable man na kay para nagintay atong mailong. Okay, atong ipangutana makapagawas kag listahan sa mga proyekto si Councilor Rene Lopez dinhi sa ato nga malagkuban sa Kalambuan Daratan. Kumanini sa duga mga panimong. Kalambuan Daratan. Maing adlaw, tatakay ang pagtinabangay sa 33 ka graduates sa atong gihatag nga basic welding course. Sila nakahimo og napulo ka basketball rings ug boards nga ipang-apod-apod ngadto sa mga village dinhi sa Barangay Balyok nga walay tarong nga basketballan. Niapil ko kay dako man nga opportunity para sa amua nga kami pud makahibalo. Daghang salamat kayo kay Carlo Nograles nga naghatag siya ani nga opportunity sa mga tao nga katabang. Lipay ko kay maski nga ni may makakuha gyapon mig certificate or kamahyon gikan sa gobyerno para kay Congressman Nograles. Salamat sa tanang kamahyon niya. Magpadayon ko sa pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan Daratan.
Balik na diri sa ato ga kalambuan daratanan o ga syempre ato ga ipangutana ngadto kang Councilor Rene Lopez kung pangayuan kag listahan sa mga nahimong proyekto sa gobyerno alang diya sa 3rd District, Councilor Rene Lopez. Unsa ang mga proyekto ang among makita sa maong listahan, Councilor? Kung sa 3rd District man, daghan na gyud ang proyekto nga nabubo dinha sa atong distrito. Numero uno diyan, infrastructure. Ang infrastructure, daghan yun ang kadalanan. Like, for example, kininggikan sa Los Amigos, padung sa Biao Escuela Road, no? And you see the Kalinan to Magtuod Road, completed na. And then they're about to complete katong Kalinan down to Mulig. Kalinan, Subasta, Wangan, Tagakpan, down to Mulig, Bangkas Heights, up to Turil, about to be completed na. These are major arteries of progress. Mao na ni ang mga importante nga mga proyekto nga atong nabuhat na sa Tercero Distrito. Gawas pa na, mga uban pang mga kadalanan nga nagkasumpay-sumpay na para gyud nga maserbisyo ng katawan. Okay. Okay, Konsehal Rene Lopez, dunay mga hungihong nga kuno ang Davao bahinon sa duha ka syudad. Aron kuno madali ang paghatod og mga serbisyo. Unsa imuhang ikasulti ni Konsehal? Mura naggito nga po akong kasing-kasing. Nga naman? Kay ako, samak bitaw kinsa tong hari nga Solomon, yung ayaw na lang tungai ang syudad, ang bata. Ay, di ba, naiduwa ka babae nga inahan, nag-ilog siya sa kabata. Ang tinod nga inahan, nagsulti, ayaw na ba, iya na lang na. Okay. Akong tubag niya, ayaw na lang, kaya ipangga na ako ng Davao City. Pero but to be more serious, inequitable kung tungaon ang Davao City tungod sa ang income dili manggod lopsided manggod. To be able to maintain a city, you must have at least 100 million pesos income. And kung tungaon nimo ang city sa pagkakaroon, depende kung asa nimo butang, ang newly created city lugi yun. Because ang income is inequitably distributed. Now, number two is that there has to be access to the seawater. Kaya one of the things na nagapalambo sa kasyudad, ang pier. Now, kung magtunga ka man gani ang syudad, dapat you should take into consideration these economic activities na makadungag sa coffers sa panudlanan sa syudad. Now, lisod ni buhaton kay tungod sa ang mga atong mga pier to amantaran second district. Dito ang atong diri sa Tercero Distrito babaw man. So, wala tay malugi ang kung imong tungaon ang syudad nagki lugar nga walay ani kun dili man maglisod mag-put up ani nga facility para lang gyud nga makaangkon sila og a waterway or a seaport which will improve or bring in more goods from elsewhere. Pero mutuo ka, Konsehal, kung matunga ang syudad, dali ang paglambo sa matag syudad? Well, it could be possible, yes. Okay. It could be possible because ang number one yun ako na makitan is governance. Mas dali nakakaroon maka-govern. Because mugamay naman ang area. And then your growth centers could be focused sama sa katong asa nimo mabubuong kwarta, ma-focus yun. Nga dito nimo mabahin kay mas gamay lang. Ang problema is kung na kay ikapundo, na kay ikabahin. Ang mahitabo gud for me is katong bag-ong syudad nga ma-create. Maglisod yun siya mag-generate pa og kwarta. And if maglisod yun, magpait yun ang tao. Atun pagpila ka tuig. Atun pagpila ka tuig. How about kung dungagan og distrito lang? Sa imong opinion? Okay man na. Okay. Ako I'm going musubot ka na dungag distrito tungod more funds man na to come in nationally. Bitaw, tinood na. Diba? That's why okay lang dungag distrito kay nationally, mabutangan na imo og new funds.
100 million a year, pwede na. So, pila ka distrito ka dapat? Well, ideally, we should be about 6. 6 district. Okay, the law provides nga for every 250,000 Filipinos, naging siya guaranteed representation in our House of Congress. So now we are about hitting 1.5 million. So kung imong sumahon, unom Ka distrito. unom ka distrito. And kung naging tayo unom ka distrito, mas daghan ang kwarta atong makuha. Gikan sa nasyonal. Ika sa nasyonal. Ito. Okay. At tutas mga pangutana sa mga barangay, particularmente sa imuhang distrito konsehal, no? May tungod ni ining kinahanglan ba nga silutan kining Globe ug Smart o kaha ang laing pang telecom companies nga tungod sa gihimo ni ini, no? Kundiin maoy hinungdan sa lisod nga kontak sa 911 emergency number sa atuang syudad. Konsehal. Bitaw, Sir Bitoy, I'd like to really talk about that. No? Ato nang gusto nila ko ng atong hisgutan. Gigawas man na sa among sesyon sa atong Vice Mayor nga ni ay panahon nga ang 911 nato, our Emergency Response Center, medyo bungol na. Nga daghan nangayog tabang, dili nga makontak. So, natudlo karon ang atong mga telecommunications nga sila ang sad-an sila kay tungod daw giusab nila ang numero nga wa magpaybaws taw. Okay. Because of that Changes. changes, ang tao naglisod muna nagreklamo. So amo nang gituki last time sa last session namo nga tinuod ba ni? It seems nga dili man daw. Unya, they are all assuring nga wa may problema sa among sistema. It's just that nga one of the things na akong nadunggan is ang nay atong mga telepono karon bag-o nga kung imong i-dial nga 911 laing numero ang ikontakon. Kay tungod nga embedded daw ni European phones daw ni nga kumudal kag 911 pre-program na ni nga kumudal kag 911 ang 112 mo i-dialon niya. Wa kabalo niya. Orang MTC, ang MTC should be asked to explain. Nanay tay telepono nga kung imong i-dial 911 112 mo gawas. But it seems na mao na ang gihisgutan, so mao na siya. But the point being is dili ta gusto nga una tay kauban diri sa dakbayan nga nanginlalag tabang dapat naagid ta labi na ang gobyerno nga naagid sa kiliran kung may unta immediately naa ang gobyerno mangutabang sa tao. And that's the reason and the reason why 911 was created na immediate emergency response system. Now karon mabasol ba nato? Silutan ba nato ng mga Globe, Smart o sa patong mga telecommunications? Tanong na ako dili. Dapat. Nga naman. Tungod na sa wala may dokumento, walay ikuptan nga mag-spell out sa mga responsibilidad. Walay naghugot sa tanan. Igo lang tong mga telco nga nagpakita sa ilang mayong kabubuton nga sige, tabang ni ami. And I think that is a good gesture on the part of the